mag-ingay, mag-ingay mga kanasyon. 5 taon na po kami, 5 taon na tayong nagkikwentuhan sa ating inklunasyon. Ngayong araw na ito ay ika-5 taon na po, papunta na sa ika-5 taon ang ating inklunasyon. At sa ngalan po ng buong pangkat na inklunasyon, ito po si DJ Ronnie, nagsasabing maganda po kayong lahat sa hapong ito, pero mas maganda pa rin kami sa inyo. Ayan. Anyway, ito pong hapong ito ay punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng pagmamahal, at nang ikangay pagtanaw ng utang na loob sa inyong aming mga kanasyon na sa loob ng 5 taon, sinamahan nyo kami at sinasamahan at sasamahan nyo pa kami. Ako po si DJ Ronnie, kasama po ang buong pangkat ng inklunasyon. Mula po sa aming mga host at aming mga technical staff, babati po sa inyo at magpapaalala sa inyo ng mga pinagsamahan namin. Pero bago ko po ipakilala ang aking mga co-host, meron pong munting video na ipapakita si JM. JM? Yun. Habang ceasefire na po ang Iran. At ito pong ating kwentuhan ngayong hapon ay isang kagandahang loob po ng ang Philippine Coalition ng UNCRPD at of course ng NET Philippines. Ito po ay may layunin na maging magkatuwang ang Maykapansanan at ang ating napakasaya po namin ngayong hapon sapagkat ang buong pangkat ng aming buong pangkat namin ay natutuwa sapagkat finally isang pintuan na naman ang nabuksan sa amin, sa sektor ng Maykapansanan, at ito ay pinagpapasalamat ng malabis ng aming sektor. Ang karapatan ay isinusulong, ang karapatan ay pinaglalaban at hinihingi, ayaw ibigay. Pero sa totoo naman po, sa hapong ito, ang ating mga eksperto, ang bagong pintuan na ito na napuksan sa ating sektor, sa buong daigdig ay magsasabi po, may kinabukasan, at para magkaroon ng kinabukasan, itaguyod ang isang inclusive education o edukasyong kasali ang lahat. Kaya tatandaan, hanggang sa susunod, Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4:30. Who coined the title Inklunasyon? Si Maricel Manalo na nasa Korea ngayon ang nag-isip, katulong ko. Sige, inklunasyon na tayo para inclusive nation. Ang simula. Hindi magwawakas. Inklunasyon. Inklusyon. Now na. Naku, magandang hapon po muli at maraming salamat sa video na. Alam mo, isa sa magagandang nangyari mga kanasyon sa ating inklunasyon, ang ating technical team pagaling na lang pahusay sa paggagawa ng mga videos po natin. At nako, abangan ho ninyo kasi magkakaroon pa kami ng maraming training para mas pagandahin pa ho namin ang inyong official na kakwentuhan sa karapatan ng mga Maykapansanan na kasali po sa lipunan ng Pilipino at sa sosyedad ng mundo. Ngayon po, ipapakilala ko na aming DJ, siguro bago tayo magpatuloy, DJ, balikan natin. Tanaw tayo. Teka muna, sir. Hindi pa kita ipinapakilala. Teka muna, sandali, bago tayo magbalik tanaw. Yung po si Karanil Sorongon, isa sa amin hong matitibay na haligi ng inklunasyon. Kasama rin po si Ka-Art, Team Ka-Art, magandang hapon. Yan. Okay ka na, sir. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng ating inklunasyon. Of course, ang isa sa pinakamahusay na dentista sa buong Pilipinas, sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi niya ito ginawang hadlang, kaya lagi siyang nasa inklunasyon. Dr. Gina Manalaysay, council member ng NAPSI. Magandang hapon, ma'am. Yes, magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-inklunasyon. Wow, Karanil, as you were saying, pasensya na. Go ahead, sir.
Hindi, 'di ba? Kung natandaan ko, 'di ba? Parang Opo. ikaw talaga yung nag-conceptualize nito, Hindi. no, ng donasyon. Kwento nga sa akin, or may kasama pa bang iba? Parang maalala ng ating mga tagapakinig mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang dako ng daigdig, DJ Ron. Opo sir, 5 taon ang nakalilipas ng panahon ng pandemic. Ang si Kamichi ng inklinasyon ng Init Philippines ginulo-gilo pa tayo. Kumbaga sabi, wala pa tayong gagawin sa pandemic. Mukhang masarap mag-online kasi nauuso nga yung mga online podcast. And so, pinagsama-sama natin ang isip natin at nag-conceptualize tayo ng pamagat, no? At ako naman noon, sa tulong din ng mga kasamahan ko dito sa office, dito sa housing office ng Batangas Province, kinonceptualize natin yung inklinasyon at pinayagan naman ninyong lahat itong inklinasyon. No? Tanda ko, kasama pa natin noon sila June Bernardino, sila Sheila Agaraw at iba pang mga kasama natin. Hanggang sa lumawak tayo sa inklinasyon, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga kasama at eto na nga, 5 taon na tayo ngayon, Karanil. Wow! At least, no, yung mga tagapakinig sa atin, maalala nila, ito pala ang pinagmulan ng inklinasyon, no? Kasi sabi nila, Ron, mga kasama, sabi nila, ang hindi daw lumingon, di ba, sa pinanggalingan, ay nahuhulog hindi. sa kanal. Ay, hindi makakarating sa paroroonan. No? tulad nyo ni Art, di ba? Baka mahulog kayo sa kanal pag hindi. Anyway, ang nakakatuwa talaga sir sa 5 taon sa loob ng maraming sa kabila ng maraming pagsubok, minsan noon nagsimula tayo sa walang sponsor. Ngayon meron na tayong mangilan-ngilang sponsor. Siyempre nandiyan ang CBM, nauna yung Northfield Foundation. Of course, yung mga naging bisita natin, din international at lahat ng vital government agencies na may kinalaman sa sektor ng may kapansanan ay halos nakasama na natin sa inklinasyon at sa tulong ninyo lahat atin balikan din, di ba? Kasama natin, di ba, Art, Doc Gina, ang SISO. Yeah. Di ba? Yung SISO channel. Diba? Sino nga yung magaling kumanta doon? Si Art, Gary Granada. Si Gary Granada. Yeah. At syempre kasama natin yung Inet, di ba? Yan yung mga pangunahing sponsor, di ba, ng inklinasyon, di ba? Siguro ang Inet, bukod sa pagiging sponsor, sabi ko nga sa isang gathering, no, siguro kung wala yung gabay ng Inet at yung pagiging matatag ni Miss Mitzi, baka wala na yung inklinasyon, di ba? Agree. Salamat sa kanilang dedication, di ba? Tama. Kaya nga, di ba, mga kasama, di ba, parang pagpapasalamat natin sa ating kasubaybay. Narinig ko magbibigay daw si Arturo ng maraming pera yan. Siyempre. Oo, di ba? At para malaman natin ang mechanics, Doc Gina, ano bang mechanics? Anong mechanics ng ating raffle? Ano daw, Doc Gina, yung mechanics para makasali sa raffle, yung ating mga taga-subaybay? Taga-subaybay, nako, yes. Hindi sila magsisialis ngayon. Unang-una sa mechanics, magkomento sa FB Live ng inklinasyon mismo, ha? At ibahagi ang iyong paboritong episode o paksa na itinampok sa programa. Isa yon. And then lahat ng taga-subaybay na mag-iiwan ng komento ay automatikong isasama sa raffle. Again, lahat ng taga-subaybay na mag-iiwan ng komento, automatic na isasama na sila sa raffle. Gagamit ng digital na ruleta ay katulad nung last time sa mismong FB Live upang pumili ng 5 masuswerteng mananalo. Yun. So 5 pala. Facebook po, ha, hindi sa ibang posting. Oo, 5. Oo. Pero dapat manood lang sila doon sa FB page ng inklinasyon. Doon lang talaga ang ito-consider natin. Yes. Sa ibang FB pages, hindi. Kaya tumutok kayo, no? At maglagay ng inyong komento sa FB page ng inklinasyon. Di ba? Yun. At magbigay sila ng kanilang komento
ang paborito nilang episode noong nakaraang 5 taon, di ba, DJ? Yes, tama. Kaart, you're saying? Yes, yun ang raffle ticket nila para manalo sila. Magbigay lang ng komento at ng kanilang episode na talagang ginusto nila. Siguro at this point bago tayo magpalawak pa 30 seconds na ba, gusto kong pasalamatan din yung mga bagong nakasama. Ito malaking part ni Karanil na nakasama ng Inklusyon, si Director Ina, di ba? Ina Figueroa, ha? So napakalaki ng kanyang nagiging bahagi kasi nung wala pa si Direk Ina, tayo nagmi-meeting ng linggo-linggo upang talakayin kung ano-anong mga episode na ibibigay natin sa ating mga kababayan. Pero nang dumating si Director Ina, pinasan niya ang cruise ng pag-iisip ng mga episode linggo-linggo, di ba? And at iba pang mga... Gumaan ng cross ba? DJ, gumaan ng cross? Yeah, of course, pag may katuwang, laging gumagaan, di ba? At meron tayong naaaway na bago ngayon, si Director Ina. Ano? Ikaw lang yon. Of course. Patent ko yun Kasi pag ginagaya mo ko, didemanda na kita ng copyright infringement. Anyway, nakasama rin natin yung mga practicumers, di ba? Yan ang gustong-gusto ni Ma'am JM. Kaya marami siyang nakakatulong sapagkat hindi biro ang ginagawang 24/7 na trabaho ng ating si JM, di ba? Yung technical staff, lahat sila sa pagbubuo ng episodes na ito. So, congratulations at salamat sa inyo. Practicumers, kaya nga DJ hanggang ngayon nandito sa atin si Franz, no? Na nagsimula din siya na OJT, pero ngayon hindi niya tayo pinabayaan. Hanggang ngayon nandito pa rin si Franz. So, alam po ninyo itong ginagawa po ng Inklusyon, hindi ito birong trabaho sapagkat unang-una po, wag natin pag-usapan yung financial remuneration kasi wala naman talaga yun hindi uso dito yun. Sa advocacy hindi yumayaman ng mga advocates. Kaya wag niyo iisipin na malaki ang kita ni Ronel o ni Arturo o ni Karanil. Nako Art, wala daw kinikita yung mga advocates, Art. Totoo ba yan, Art? Naniniwala at kinikita ang advocate. Yaman tayo sa mga nagiging knowledge. Kaalaman. Okay. Laman. Sige, paano nagsimula rin si JM sa atin? Si JM? Hindi. Si JM, from the start yan ay kasama ni June Bernardino dati at ng Life Haven. Hanggang ngayon, Life Haven pa siya. At si JM ang isa noon sa umuusbong ng mga advocate. Noon napakahinhin pa niya ni JM. Hindi makapagsalita. Ay nako, hindi makabasag yung sinasabi nating hindi makabasag pinggan. Yung si JM yan, ganyan si JM. Pero ngayon nako, matapang, magaling, matalino at talaga ipinakikita ang husay tuwing Inklusyon episode. At malaki na ang pinagbago at talagang she's being groomed by the team and talagang pinatunayan naman niya that she deserves a place in Inklusyon. Parang si lang yan, si Teacher Aisel, si Aisel Kuching Dukhay. Ayan, di ba? Agree ako, DJ, agree. Ganyan din yan, di ba? And yung iba pang mga kasama, of course, kahit wala dito, si Dr. Celia Garcia na nasa Boston ngayon, di ba? Si Ma'am Celia kahit alas 3 ng madaling araw nung nasa Australia ako talagang nagko-co-host, no? So magandang hapon po, magandang umaga Ma'am Celia, nasaan ka man ngayon? Isama mo naman kami sa pagpunta mo sa iba't ibang bansa, ano ba 'yan? Oo. So at this point, habang hinihintay natin si Tita Flora, isa sa ating DJ, nandito na si Tita Flor. Nandito na si Tita Flor. Yung nag-iisang face-to-face guest natin. Yan. Okay. Tita Flor, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat. Kumusta kayo? Nasaan kayo? Nasa Pilipinas, nasa Amerika po? Bawal ngayon sa Amerika Pinauwi ka rin ni Donald? Na McDonald ka din, Tita Flor. Anyway, ma'am, ano po ang mensahe niyo sa amin, sa atin? Dito alam niyo, kung hindi po pumasok ang init sa Inklusyon, hindi po gagaan lalo ang pasanin ng Inklusyon. So,
sabik po kaming marinig ang mensahe ng INET. Magmumula po sa inyo. Go ahead po, Ma'am Flora. Ang isa sa aming ninang. Go ahead po. Aming warmest congratulations po sa ika-5 taong anibersaryo ng inklunasyon. Ngayon ko lang po nalaman talaga, akala ko inclusive something lang. Yung pala, inclusive nations. Kaugnay ng invaluable contributions nyo to our primary beneficiaries, yung persons with disabilities, with special needs, syempre to our people and society. Ayan po yung lawak ng saklaw ng inaabot ng inklunasyon. Ako po'y bilang isang guro, hinahawakan ko po o tinuturo ko ang Foundation of Special and Inclusive Education at Gender and Society. At yung pong live and online advocacy programs na sinasagawa ng inklunasyon ay lubhang napakahalaga. Malaking tulong po ito sa ating mga future educators. Oo. Siyempre, hindi lang naman puro teorya ang pinag-aaralan nila. Walang saysay ang mga teoryang yan kung hindi nakabatay sa praktika. Kaya po yung inyong live at online advocacy programs ay mahalaga na nalilink up nila yung kanilang mga studies, no? With lived experiences na sinishare po ng ating mga persons with disabilities, sila mismo po at ang ating mga practitioners na nagpo-provide po ng appropriate psychosocial and medical interventions para sa ating mga PWDs. Malaking tulong po ito sa mga future teachers natin. At ito po'y tinuturing namin isang napakayamang learning exchange na nag-i-involve ng recognition ng rights of persons with disabilities. Amin pong Biblia din yung inyong United Nations on the Convention of the Rights of Persons with Disabilities po. With disabilities. Not just provisioning of treatment services and well-being, but also addressing yung discrimination at yung sinasabi nating neglect, no, faced by our affected brothers and sisters. At ito po'y malinaw sa aming mga mag-aaral na napapailalim sa aming supervision, yung pong importance ng rights-based approach in embracing yung mga disability-specific impairments ng ating mga PWDs at yung important role natin, no, sa engaging the government to take actions in allocating budget for the needs of the sector. Okay. Thank you for this opportunity po that you share to everyone. Bago ka umalis, Ma'am Flora, siguro later on pag-usapan natin yung possibilities na mag-introduce kami ng disability subject sa inyong eskwelahan. But ang aming lambing sa inyo ngayong hapon, since 5 taon na yung inklunasyon, sa darating na assembly ng INET sa September, baka naman pwedeng magkaroon tayo ng isang episode na ang ating panelist ay lahat ng member ng INET. Pero ang issue specifically on persons with disabilities sa inyong mga lugar na naaabot ng INET. Live yon or recorded na ang mga panelist po lahat INET members. Kung okay lang sa inyo. Opo, malaking ano po iyon. It's, diba it's a welcome opportunity po. Malaki may tutulong yan sa pagpapalaganap natin ng ating advokasya para sa mga persons with disabilities. Kasi po ma'am, napakalawak po ng daigdig natin sa INET, no? From the kabataan, pabata to kabataan to senior citizen. So it will be a big opportunity for us to penetrate the world of INET, our communities, at gawin natin isang panel sila, no? Isang representative from each sector of INET na pagpupulungan po itong issues ng learners with disabilities. Kung okay lang po, pag-usapan niyo sa board. Pag-usapan po natin. At meron naman po tayong sektor talaga ng mga PWDs. Yes po, yes naman. Kaya talagang ating i-embed sa program mismo yung mga ganitong activities po, no? Para lumawak ang ating advokasya. May gusto lang akong bigyan din pansin, ano po. Sige gusto po. lang po namin din na
samantalahin muli, no, yung pag-congratulate sa inklusyon. Palakpakan po natin doon sa mga great achievements nyo. Nung nakapasama po ang INET doon sa awarding noong 2023, the Media Advocate Award 2023, in the 30th Apolinario Mabini Awards na ginanap sa Malacanang. Tapos po, amin ding kinakongratulate ang inklusyon, dahil nung panahon ng pandemic nabuhay tayo, na sa mga online, nagamit po natin yung ganitong venue para maging masigla yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid na may mga kapansanan at sa iba pa po, At gusto rin po nating i-recognize i-appreciate na yung recognition na sa buo palang Asia, tayo'y we're the first live, first live streaming disability inclusive program, for persons with disabilities. Palakpakan po natin yan. It's because of your support, Miss Flor. Support of INET. Opo, please go ahead, ma'am. Opo. Yung innovation po natin at creativity in managing inklusyon, saka yung teamwork po. Bilib na bilib po talaga kami sa teamwork. Na bago kayo naglulunsad, ay may mga processing pa kayo kung paano, yung content and process, po. Ito po'y nagpapatuloy na i-promote yung education and awareness of the public, through your online advocacy, na napakahalaga po, in changing our social attitudes, especially yung mga stereotyping and discrimination na dinaranas ng mga persons with disabilities. Naku, Ma'am Flor, mas matutuwa po kayo pag nailunsad na po namin yung isang bahagi ng advocacy namin na kung saan po we will invite people for online learning. Abangan po ninyo yan. Kaya abangan po niya at malaki rin ho ang papel na gagampanan natin sa INET sa pamagitan ng INET po. Sapagkat niyakap din po ng inklusyon yung kahalagahan ng edukasyon, lalo po ngayon nagbabago ng curriculum, nagbabago ng anyo ang ating edukasyon, sapagkat kinilala na rin sa wakas, dati tinatago pa ng DepEd na may problema, ngayon po inaamin na nila na may problema. At yun nga po, isang magandang development din sa atin, yung pagbubuo ng advisory council. Kasali kami dyan, kasali si may Art mga partisipasyon ng ating mga network organizations ng PWDs. Ngayon po, from the teacher sector of INET Philippines, we would like to convey that we are one with you in raising awareness on the situation of persons with disabilities, in locating, mapping out where they are, especially the children na nasa paligid lang ng mga barangay, ng mga paaralan na hindi natutukoy kung ano ang kanilang mga kalagayan. Tutulong po kami dyan in implementing also yung mga inclusive school policies at yung building po ng partnerships to broaden yung support natin para sa mga persons with disabilities. At gusto ko lang Sige po. Gusto mo lang yung po, sorry. Yung ating journey, syempre, hindi naman agad-agad yan, pero it will continue. At itong mga efforts natin ito ay magbubunga ng mga fruits and greater abundance to our advocacy, especially the marginalized, excluded, and vulnerable children and adults of our society, the PWD. What we are doing will surely bring us to a brighter tomorrow and a road to a dignity to our PWDs, to our Huling-huling lambing po, Miss Flor, bago magalit sa akin si Karanil, si Doc Gina at si Miss Sir Art. Baka naman ho pwedeng tanggalin na rin natin yung characterization na vulnerable kasi hindi naman po vulnerable yung ang children, ang learners with disabilities. Hindi rin po vulnerable yung ibang mga kaya lang po siya naging vulnerable because of the society and government's wrong policies and attitudes. So baka unti-unti, baka pwedeng alisin na children with who is parang nasa on the poverty level ganyan, no? Pero wag na natin dugtungan ng vulnerable because sige po.
Kung sakali lang Maraming- naman, unti-unti ka, Ma'am Flor. Opo. Kung Maraming pwedeng salamat tanggalin. po, Karonel. Maraming salamat po. At kami po ay marami ring natutunan mula sa inyo. Ano yung mga language na dapat gamitin at hindi gamitin. At ito po ay tulong-tulong natin, pinaliliwanag din sa mga gurong nagtuturo sa mga paaralan at gayon din sa ating mga learners. Ayun po. Mula you, po Miss dito, Flor. maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Ma'am, kahit nasa ospital kayo, kayo po'y pinagbigyan niyo po ninyo kami. Mabuhay kayo, Ma'am Flor. Mabuhay ang Inet Philippines, ang aming ninong at ninang sa Inet Philippines. Maraming salamat po sa pag-upload sa Inclination. Thank you po. Yan po, si Ma'am Flor ng ating Inet Philippines. Salamat, Ma'am Flor. Oo, Yes, at si Karanil po, ang isa sa mga gwapo namin. Karonel, si Ma'am Gina, Yan. At si Sir Art po, si Art Letim. si Art Letin, si Si Ina, Miss Mitzi, apa. si Mitzi. Yes, Maraming po. salamat po. Thank you po. At ngayon po, Magpapaalam na po ako. Pwede salamat po Miss Flor, thank you po. At ngayon po mga kanasyon, pakinggan po natin ang first batch ng recording po. Ito naman po yung mga nagbigay din ng panahon tulad ni Ma'am Flor ng Inet na bumati sa Inclination sa kanyang ika-5 taon. JM, let's go! Magandang hapon mga ka-Inclination. My name is Hercules Paradiang and I am the Country Director of CBIM Global Disability Inclusion. I'm wearing glasses, black jacket, and light green polo shirt. On behalf of CBIM Global, I would like to congratulate Inclination for celebrating 5 years of success in spreading awareness about the various challenges and issues faced by the disability sector despite the threat of the pandemic. You have been one of the constant and consistent voices of the disability sector in social media. Your viewers and listeners have increased and have seen constant growth since it started. It proves your relevance and added value in advocating for the rights of all persons and children with disability. Now, more than ever, the call for a united voice and a united sector is stronger, and I hope Inclination will be the catalyst for that unity. Again, congratulations at mabuhay tayong lahat. Thank you. Magandang hapon mga ka-Inclination. Ako si Tere Umuki ng Moorfield Foundation. Bumabati ako ng maligayang ika-5 taong anibersaryo ng Inclination. Isang malaking karangalan para sa Moorfield na makiisa sa inyong advokasya. Sa nakaraang 5 taon, naging mahalagang plataforma ang Inclination. Isang programang nagsisilbing espasyo para sa mga diskusyon ng mga issue at buhay ng mga taong may kapansanan at sa pagtatayo ng isang lipunang may pantay na pagtanggap sa abilidad, dignidad at karapatang pantao ng lahat. Bilang organisasyong matagal nang nagsusulong para sa karapatan at kapakanan ng mga batang may kapansanan at ng kanilang mga pamilya, saludo kami sa Inclination sa patuloy nitong pagbubukas ng mas inklusibong kaisipan at lipunan. Sa Northfield, kasama kayo sa mga hakbang patungo sa mas makatarungan at pantay-pantay na mundo. Mabuhay kayo Inclination, isang nasyon para sa lahat. Sa Inclination, inklusyon, now na!
inklusyon. Now na. Araw po sa ating lahat. Sa loob ng 5 taon, naging mahalagang boses kayo sa disability sector sa pagbibigay ng tamang information, kaalaman at inspiration sa ating mga persons with disabilities, sa kanilang pamilya at ganun din sa kanilang mga taga-suporta. Ang inyong dedikasyon sa inclusive media ay hindi lamang nagbibigay linaw sa mga issue, kundi nagsusulong ng dignidad, karapatan at pagkakapantay-pantay. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay ng espasyo para sa mga tinig na kadalasan ay hindi naririnig. Hangad namin sa National Council on Disability Affairs, NCDA, ang mas matatag at pangmatagalang partnership sa inklusyon. Tuloy-tuloy ang ating pagkakaisa para sa isang lipunang tunay na inklusibo. Cheers to more impactful years. Mabuhay ang inklusyon. Thank you. O, diba, sosyalen? Grabe. Maraming salamat po kay Sir Herc, kay Ma'am Tere. Sino yung maraming nagboses? Ines. Secretariat. Secretariat. At saka siyempre si Director Glenda. Oo, grabe anong masasabi nyo dyan? Karani, Ka-Art, Doc Gina, di ba? Iba talaga. Iba talaga. Alam nyo, yung NCDA, kahit na may mga ilang points of disagreement, we disagree to agree, ika nga sabi nila, no, ha? So, thank you, Director Glenda, and salamat din po sa pagbabalik nyo ng ng cross-posting. Alam po nyo, ang inklusyon is being cross-posted sa NCDA every week, except for the 3 weeks na may konting inayos, but nagpaayos naman, naayos. Ganun lang talaga ang buhay. At sabi nyo nga, more fruitful, engaging year with NCDA and inklusyon. Kay Sir Herc naman, nako sir, talagang ang inyong kontribusyon sa inklusyon ay talagang immeasurable. Ano ba? Tama ba yun? Yes. Yes. And we'll continue supporting as long as we continue airing our inklusyon. Oo naman, di ba? Karanil, di ba? Yung significance ng presence ng CBM Philippines, CBM Worldwide sa inklusyon. And Inet Secretariat, woo! Thank you very much. Thank you sa malaking ambag sa inklusyon. And can we have our raffle? First raffle? Okay, thank you po, Miss Flor, again. Pwede na ba tayo mag-first raffle sa ating mga viewers? Tapos siguro mamaya, pag baka pwedeng i-round down ninyo, Karanil, Doc Gina, yung mga comments sa FB na nakikita ninyo after nung ating, meron pa tayong second batch ng recording, di ba? Mamaya. Ang dami bumabati sa English. Marami pa, DJ. Marami pa. Oo. Pero ayan na. Okay. Oo. Nandiyan na. Pakibasa nga. Sige. Dugudug. Parang ganun ba yan? Meron dugudug. Wala no? Okay lang. Si Papa Art na lang kayang-kaya. Ayun, okay. Nakapit kayang basahin. John Matthew Capote. Ayan, DJ. John Matthew, John Matthew, ano apelyido? Kapote. Tama-tama. Tag-ulan ngayon eh. Matthew Capote. Tamang-tama. Umuulan ngayon. Umuulan ngayon. Grabe. Natatanong, DJ, katatanong pa naman niya sa akin kung mananalo daw ba siya. Yung pala siya yung unang nano. Hindi sa akin sinasagot ko kasi sila eh. Pwede bang basahin yung mga comments? Pwede bang basahin yung comment ni John Capote? Grabe As in John Rainco. Hahanapin ko yung marami. Sige. Kasi yung natatandaan ko, sabi niya, mananalo po ba kaya ako? Ayan, nanalo siya. Dapat mabasa yung kanyang favorite episode. Dapat basahin natin yung yung quote. Anyway, hanapin natin yung mababasa ba natin? May isusulat pa ba? Sige, anyway.
Habang inaayos nila yan, yung request natin sa tech natin na baka pwedeng mabasa yung mabasa ng host natin yung mga comments. Ano bang next in the item? Nawala yung guide ko, Karanil. Anong susunod na dapat second batch na ba ng recording? Ganun ba yun? Yeah. Nadala tayo sa ating kasiyahan. Oo nga Oo, sorry naman Kasi ang saya-saya, no? Oo. Sunod natin na gagawin. Kasi 'di ba, may mga nagagaling talaga tayo na mga episodes. Ay, ganoon sabi ko nga Oo, talaga. Pero sabi ko top natin na mga episode mula sige na nga. 2020. Sige nga, JM, ikaw nga, ano ba yung mga top episodes natin simula 2020? Go ahead. Okay. Yung epilepsy. Yung pinakauna natin, Doc Gina, yung sa 2020, ang ating top na episode ay ang patungkol sa epilepsy. Alamin at unawain, know and understand epilepsy. Natandaan ko dito, DJ, siyempre, ikaw dito talagang ang host, no? Si Teacher Baldwin, ating guest. At saka si Doktora, no? Si Doktora Fermalo na taga Romblon to. At may isa pang magulang. So sa lahat, I think, DJ, mga ka-inclination, ka-art, Doc Gina, I think ito talaga, yung top 1 natin, sa buong 2020 taon natin. Kasi, okay. 2020, and I think sa buong 5 years natin, DJ, imagine, 11,000 yung viewers. Wow, talaga. Well, at saka sa totoo lang, sir, yung epilepsy talagang isa pa yan sa unknown occurrences. Although napakaraming mga kababayan natin ang nagkakaroon ng ganitong episodes na hindi alam natin paano tutulungan. Kaya yung 11,000 views na yon na dumadami pa kasi may replay tayo, sana nakatulong sa ating mga kapatid na may epilepsy na matutunan ng publiko paano ang tamang pagtulong sa mga taong may epilepsy. Congratulations, Karanil. DJ, actually, talaga marami nagsabi na nakakatulong kasi Papa Art, actually, binabalikan nila yung ating recording. Yung sinasabi yan sa atin, Doc Gina, di ba? Right. Yes, Ka-Art. Yeah, yung hindi pa nakakaalam tungkol sa epilepsy, pwede lang balikan sa YouTube. Doon nila panood, laling maintindihan kung ano ba talaga pag may epilepsy ang isang tao. Right. Gusto natin i-acknowledge siya muna. Teka muna, bago yung susunod, gusto ko lang i-acknowledge si Miss Jennifer Garcia. Nandyan siya on the side. Mahina lang ang signal. Si Ma'am Celia Garcia ay nandiyan din. Yung ibang mga kasama natin, hindi lang makapasok. So we acknowledge po kayo at sinasabi at nagpapasalamat din po kami sa lahat ng efforts niyo. Go ahead, Karanil. Go ahead, sir. Okay, so ang ating pangalawa, yung top 2 natin, babasahin ni Doc Gina. Doc Gina, ano yung ating top 2 nung 2020? Parenting and teaching the blind and visually impaired children. So 9.5K naman siya. DJ, parenting and teaching the blind and visually impaired children. Ilang views tayo, Doc Gina? 9.5K daw. Wow, 9,500. Pero alam mo, Karanil, talaga, yung pagtuturo sa mga, hindi lang bulag di ba? Kundi yung deaf, of course yung pati yung with intellectual disability. Ang talagang hirap ang mga magulang, lalo dito sa atin sa Pilipinas, kasi walang suporta from the government. And kung minsan, yung immediate family pa mismo, ang nagiging barrier, ng hirap ng mga magulang para ipatanggap yung kanilang mga anak na may kapansanan. Okay, so yun ang top 2 natin. Next, meron pa tayo? Okay, go ahead please. Meron pa. Go ahead. 2021, JM. Doc Gina, ano yung top 1 natin, Doc Gina?
DepEd Brigada, Pagbasa Partners. Yun. Converge sama-sama, tulong-tulong, pagtataguyod ng kultura sa pagbasa. Total views natin, 4,200. That was September. Wow. Ito ay partnership. Oo, mga ka-inklusyon, di ba? Parang napapanahon talaga ito kahit sa ngayon, di ba? Kasi di ba yung resulta, di ba, nung survey na yon na maraming mga estudyante sa publikong paaralan ang hindi makapagbasa, lalo na yung kulang sa pag-intindi at saka critical thinking. Buti lang dito si DJ, si Art, tayo ay marunong talaga tayo sa critical thinking, di ba? Critical thinking. Tama. At yan ang isang dapat ma-develop sa ating mga mag-aaral, papaano mag-isip. Sapagkat ang daming, parang yun ang ayaw ng mga politiko natin na matutong mag-isip ang mga Pilipino. Kasi pag marunong ng mag-isip ang mga Pilipino, walang matitira sa kanila kahit isa. Okay, so thank you, Thank you sa ating number 1. Yung ating pangalawa, Doc Gina. Taong may autismo, may karapatan, kasali sa lipunan. Total views po nito ay 4,100. Konti lang ang difference. Wow. It was aired January 2020. Yun. Kasi pag January, na National Autism Consciousness Week yon or month. Kaya at marami talagang followings ang Autism Society Philippines. Kasama na yan si DJ. Di ba DJ kasama ka nila? Gusto kong saluduhan ang Autism Society Philippines. Kahit na sinasabi ni Director Ina na 341 na, libo-libo ang dumadalo sa Autism Walk. At wag niyong, gusto kong saluduhan sila sapagkat hindi sila nagbabago ever since na nagsimula sila. Parami pa sila ng parami. Sana matuto rin yung ibang subsector natin na gumaya sa autism community na dumami at magpakita at lumabas sa daigdig. Karanil? Angels Walk. Yung sinaselebrate nila, Angels Walk yun. Yes. Angels Walk. Art. Okay. Ayan, bilisan natin. Inorasan na tayo ni Direk. 2022. Sabihin ko na dire-diretso na siya. SDG, ikaw, ako, at ang SDG. Total views, 4,200. And then the next, 5th National Autism Consciousness. Autism again. Of course. Ready ka na bang pag-usapan? 1,800 naman ang ating views dyan. Alam mo ba? Sige, mabilis lang. Itong programa nito si Cuatro Alas. Nandiyan yung mga mahusay na profesor, yung taga-Okta, kung saan-saan, at saka yung dating Secretary Ronald whatever. Ronald Holmes. Ang kanilang view sa last Saturday, highest view daw nila so far, 2,800 views. Sige, go ahead, Doc Gina. Go ahead. 2,000 na tayo? 23. 23, yes. So why Kane? Umariya din pala. Umari pa din ang... Baston, gabay sa inklusibong panahon. Total views, 2,934. Talaga naman. Paratada, Doc Gina. Ang pangkat ng... Mga bulag. Mga kabulagan. Yung sumunod ng 2033 tayo, yung ating rebroadcast. Kwentuhan, kamustahan, kantahan at katuwaan ngayong Pasko. May natuwa sa kanta natin. Oo, kasi nagbigay tayo dyan ng paraffle yata. 2,746. Okay. 2024? 2024, siblings of persons. Yes, Sir Ronil. Siblings of persons with disability, siblings of persons with autism, the side of the story. 2,216 ang view. Wow, okay. Tuloy natin. Best Bodies Celebration, Your Bodies in Inclusivity. 2,000 plus din ang kanilang
views. Ayun, yan yung na-record natin. Wala pa tayong 2005, no? Kahit yung first quarter. Joe. 2025, hindi pa. May tinatali pa ng Comelec. Ano naman Comelec na bagal magbilang. Tinatali pa ng Comelec, di ba? Kino-confirm pa ng PPCRB, Doc Gina. Ikaw naman. Pero alam mo, seriously speaking, gusto kong pasalamat sa ating mga viewers at sa inyo, doon sa lahat ng naghirap sa mga episodes na to. Siyempre, Karanil, ikaw yun, ano? Ikaw yung ako na dito, ako na yung gano'n, nagli-lead para meron tayong episode. So saludo sa inyo, mga behind us, kay Miss Mitch, di ba? Na talagang linggo-linggo ay lalo na nung wala pa si Direk Ina, ay nangungulit at nagfa-follow up ng mga episodes. Congratulations. Ito po yung mga efforts behind the scenes na hindi natin napapansin, hindi nyo napapansin. Pero ang laki ho ng kanilang ginagawa. Kasi kung wala ho yung mga ganong efforts, wala kaming pagdadaldalin kada linggo. Salamat sa inyo. Salamat. Ang pinapasalamatan din natin, Dejeron, yung ating mga panauhin. Yung mga guests natin na kung minsan parang, di ba, kahit they are so busy, pero they said yes to Inclunasyon. Sa aming mga guests, maraming salamat sa inyo. Huwag sana kayong magsawa sa aming mga imbitasyon at sa aming pangungulit sa inyo. At sa mga audience din, sir, finally, sa mga audience din, sana wag po kayong mga passive listeners. Kasi maganda po pagkakataon ho indo, lahat tatandaan po ninyo tuwing Merkules, alas 3 hanggang alas 4, it's your opportunity that your voice will be heard. Wag po niyong sayangin yun. Ano? Okay, what's next? May video greetings pa ba tayo? Meron pa daw, marami pa daw. Sige nga, lahatin na nga natin yung mga greetings na yan. Let's go! Marami yan, DJ. Yan. Year anniversary po sa inyong lahat. Ako po si Maria Adita Nahil, bumabati para sa ika-5 taong anibersaryo ng Inclunasyon. Congratulations for a very successful and fruitful 5 years of advocacy for people with disabilities. I wish you more success in the coming years. God bless in the new chapter of your journey, and looking forward to more meaningful features which will improve the lives of people with disabilities all over the Philippines. God bless you, everyone. Ako po si Teacher Al ng Philippine Association for Intellectual Disabilities at binabati ko ng maligayang ika-5 anibersaryo ng Inclunasyon. Ako ay nagpapasalamat at nakilala ko si Sir Ranil Sorongan na siyang nag-introduce sa akin sa Inclunasyon. Doon ko rin nakilala si Dr. Jean Manalaysay at iba pa kung saan nakita ko kung ano ang ginagawa nila sa pagbibigay ng awareness, especially sa ating mga kababayan na mayroong kapansanan. At sana po ay magpatuloy po kayo, kasama po kayo sa aking mga dasal na sana dumami pa ang mga anniversaries upang mas marami pa po ang inyong matulungan sa pamamagitan ng hindi lamang po yung mga episodes ninyo every Wednesday, kundi sa mga services na pinoprovide ninyo. Maraming salamat at muli maligayang ika-5 taon na anibersaryo sa Inclunasyon. Makasaysayang araw po. Hello mga ka-Inclunasyon. Ako po si Xiao Chua, isang Filipino public historian. Maligayang ika-5 taong anibersaryo po sa inyo. Salamat po sa mga ginagawa nyo para sa mga may kapansanan. Sa kasaysayan po natin, unfortunately, sila po ay natatago pa rin sa kabila ng napakarami nila, I'm sure napakarami nilang kontribusyon sa ating bayan. Unti-unti nating isulat ang kasaysayan ng ating mga may kapansanan. Samahan niyo po ako. Tutulong po ako sa pagpapakalat niyan kung atin pong sisimulan. Muli po, ako po si Xiao Chua. Inclusion now na. And that was shouted. Magandang umaga po sa inyo lahat, and in behalf of ADAP, we would like to greet
Complete ang inklinasyon. 5th anniversary. Medyo matagal na din po kayo and we have more anniversaries to come. And sana po ipagpatuloy nyo ang magandang serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Again, happy anniversary po. Magandang araw kay Inklinasyon. Thank you. Si Edwin de Villa, mabati ng maligayang 5 taon ng Inklinasyon. Sana po ay magpatuloy pa at sabay-sabay tayo tungo sa isang inklusibong bayan o kasama nga ang lahat, kasama ang may mga pansanan. Inklusyon now na. Happy anniversary po sa Inklinasyon. Napakahalaga ng inyong participation at advocacy. Para hindi lamang po para sa mga may kapansanan at mga batang may specific na pangangailangan, kundi para din po sa ating mga community and Filipino society in general, para po maintindihan naman nila ang mga struggle ng persons with disability at ng ating mga pamilya. At sana po ay ang pagtingin nila sa mga PWD ay pagtingin na may respeto at bigyang halaga po ang kanilang dignidad. At sana makatulong po lahat tayo, may kapansanan man o wala, sa advokasya ng karapatan at pagpahalaga sa dignidad ng may mga kapansanan. Again, congratulations sa Inklinasyon. Maraming salamat po sa inyong tulong at sa inyong pagpatuloy sa ating pinaglalaban ng mga karapatan ng mga may kapansanan. Salamat po. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. So hi mga ka-Inklinasyon, ako po si Andre Mariano at nagmula po ako sa Magalang, Pampanga. At nais ko pong bumati ng maligayang 5 taong anibersaryo sa Inklinasyon. Akalain niyo po, no? 5 taon na. 5 taon nang nagbibigay inspirasyon at nagbibigay boses ang ating programa, no? Sa ating mga may kapansanan, no? At nais ko pong magpasalamat dahil isang karangalan ang maging bahagi ng Inklinasyon, no? Sa loob ng 5 taon. I think nakadalawang guesting po ata ako sa Inklinasyon, no? Yung unang guesting ko kasama ko pa noon ng aking mama, no? Sumalangit nawa po. At sana, no, ay magpatuloy pa ng maraming taon ang Inklinasyon at makapagbigay pa ng maraming inspirasyon, makapagbigay ng boses, no? Patuloy na magbigay boses para marinig ang kwento natin. At syempre tayo po ay sama-sama, no? Tayo po ay patuloy na makiisa dito sa programa kung saan kasama ka ang Inklinasyon, Inklusyon Now Na. Hello mga ka-Inklinasyon. Ako po si Paul Josoy Suba mula Tondo, Maynila at ako po ay bumabati sa mga bumubuo ng Inklinasyon ng 5 taong anibersaryo nila ngayong taon. Sana po magpatuloy pa po kayo sa paghatid ng mensahe ng pag-asa sa bawat patang may kapansanan dito sa ating bansa. At muli, sa Inklinasyon, Inklusyon Now Na. Maraming salamat po. Mga ka-Inklinasyon, ako po si Kuya Jerwin Rivas ng Bigkis ng PWD Association dito sa Caloocan. Bumabati ako ng maligayang 5 taong anibersaryo ng Inklinasyon. Sa Inklinasyon, Inklusyon Now Na. Maraming salamat and congratulations po ulit sa inyong programa. God bless. Hello mga Inklinasyon. Good day po sa lahat. Pinabati ko po kayo in behalf ng mga persons with disability here in Iloilo City. Binabati po namin kayo ng happy 50th year anniversary
We hope and pray that you will continue blessing other people with our advocacy, and rest assured that Iloilo City will be in one with you in our cause. Again, congratulations and God bless. Hello mga ka-inklinasyon, ako si Wendy Arroyo ng ASB Bacolod. Bumabati ako ng maligayang ika-5 taong anibersaryo ng inklinasyon. Sa maligayang araw na ito at magpakailanman, patuloy pa rin tayong magsulong ng isang lipunang bukas para sa lahat na kung saan ang boses ng bawat isa ay naririnig, kinikilala at pinapahalagahan. Para sa ating mga kabataan at mga magulang na buong pusong patuloy na naninindigan para sa lipunan na pantay-pantay at pagkakaisa. Sa inklinasyon, inclusion, now na. Hello mga ka-inklinasyon. Ako po si Danko, Chair Emerita ng Autism Society Philippines, and OMG! Happy 5th anniversary, Inklinasyon! Kami po ay proud to be part of this movement na patuloy na nagpupus ng real talk inclusivity para sa lahat. Yan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagiging extra when it comes to acceptance, accommodation, and appreciation po ng ating mga Pilipinong may disabilities. So, let's go! Sa Inklinasyon, now na. Okay. Tapos na ba? So, final. May greetings Salamat pa. sa ating mga greetings. Marami pa, no? Karanil, thank you. Thank you sa lahat na nag-effort, sa ka-Director Ina at lahat ng kumuha ng mga greetings na yan. Napakasarap pakinggan at masarap sa puso. Na ganun na pala yung kalawak, yung naabot ng ating inklinasyon. Yung mga libo-libong viewers na sumusubaybay sa atin, at least na-trace na rin natin yung tamang pag-track ng ating mga viewers. Congratulations sa effort nila JM, nila Director Ina, lahat ng napapagod, si Miss Mitzi, si Jennifer Garcia, kahit andyan lang siya sa atin, and continue to do. Alam mo, bago natin ituloy yung raffles, abangan nila yung mga dadating sa inklinasyon. At sa December 3, Miyerkules ho yun. December 3, International Day of the Disabled. May kasunod pa, may pasabog pa si Director Ina. Abangan ninyo yun, At mas marami pa yung maggagawin tayo. In the meantime, pwede mo mag-proceed tayo sa 4 na raffles pa. Meron pang 4 na raffles eh. Go ahead. Yes. Kanina, lalaki, no? Nanalo. Sana babae naman. Oo nga. Para naman... So... Ayan na. Doc Gina, go ahead. Karanil, go ahead. May kulay green, red, and blue. Umiikot. Okay, Doc Gina. Sabi ni babae daw. Yung talangin ni babae nga. Si Ana Guerrero. Babae nga, galing. Thanks for watching. Hindi ba wave daw? Hindi ba wave? Hindi wave? Oo nga. Papa Art, hindi ba wave? Hindi magwi-wave? Hindi. Sige, tuloy daw. Tuloy ang ligaya. Tuloy. Ayaw mag-wave. Go. Soulmate? Si ano soulmate ba yan? The green. Ay, so ulit. Ay, hindi. Si Gamba. Gamba. Okay, yung pangatlong winner natin. Yan. Dumadami na ang Girl Lalu. Very good. Congratulations. Tuloy pa. Number 4. Last winner for today. Last winner for today, mga kapatid. Ito po ang raffle na ito ay hatid sa inyo ng inyong inklinasyon. Salamat po sa ating mga kababayang nagbigay ng kaunting kasiyahan ngayon. Yes, DJ, sa yellow is Tobs de Guzman. Tobs de Guzman, congratulations. Yes, tatawagan po kayo ng ating tech staff para po makuha ninyo kung ang inyong... Ito yung pangapat. Meron pang isa? 5 ba? 5 ba, Doc Gina?
5. Di ba meron na kanina? O nga, paki-verify nga. Baka naman mag-abono si Direk Ina. Meron po ba isa? Ha? Malaking dalawang lalaki, dalawang babae. 1, 2, 3, 4 pa lang. Oh, isa pa, JM, isa pa, JM, isa pa. 4 lang daw po. Oh, yung pa, sana sa LGBT naman, wala pa kami. Kaya nga, meron pa isa. JM. 5 po ang mananalo. So, kaya nga, Isa pa. Isa pa. Yan, dalawa na lang sila. Isang red and isang blue. Go, JM. Go. Yeah, umiikot ang dapat umikot. Ayan na. Okay. In the meantime, muli po ay salamat sa mga... Yan. Ito ay ang start ng CBM. Si Pat. CBM, thank you for watching. Kay Lidel, kay Pat, kay John, sa lahat ng taga CBM ay may naiwan daw isa, DJ. So, panadalunin na natin siya. Sige, go. Sino yon? Sino yung isang naiwan na yon? Sige, bigyan na natin. Ha? Yes, sagot daw ni Miss Ina yung isa. Go. Generous. Yung anim, may premyo na. Sige, okay. Ibigay na yan. Bigyan na ng jacket yan. Yes, Congratulations sa ating mga winners. Okay, so yan po. Sino yung isa daw? Pakibasa daw ang name nung nanalo. Basahin nyo. Doc Gino. Wala yung contact lens ko eh. Yeah, right. Ito na. Janet Sugiton Monsinilia. Ayun. Janet Sugiton Monsinilia. Ayun, Okay, so si Janet. Okay, congrats. Si Janet. Okay, so yan po, more or less ang kabuuan ng ating anniversary at kahit po medyo magulo, masaya naman po. Ganun talaga pagka live, di ba? So again, ang ating introduce the segment. Can we still introduce? It's already 4:02. Ano ba yung... Inclo Balita tayo. Tuloy daw. Sige. Yung Inclo Balita, importante. Second group ng ating mga greeters. Tsaka yung isenyas mo, yung Inclo Balita muna, tsaka isenyas mo. Yun na muna tayo. Yes. Game, JM. Ako kasi yan. Magandang hapon mga ka-inklinasyon. Dito lamang Lunes ay umattend ang inyong lingkod sa General Assembly ng San Juan Resort, Restaurant and Hotel Association or SJRAS sa La Union. I discussed the universal accessibility leading to a barrier-free tourism. The President herself, Ms. Mona Lisa Binlot of Mona Lisa Surf Resort mentioned that the majority of their establishments are not accessible for persons with disability, specifically for wheelchair users. Sa kabutihan, aminado naman ang mga miyembro na ipaliwanag natin sa kanila na existing ang Batas Pambansa 344 or Accessibility Law. Binigyan diin natin sa kanila ang isa sa mga rights ng persons with disability is the right to enjoy and participate in community life. Sa kabuuan, sumang-ayon sila na gawing accessible ang kanilang mga establishments. Ang Inclo Balita ngayong hapon ay hatid sa atin ng Andreas Hidden Resort in Tagaytay. Ito po si Dr. Gina Laksamana Manalaysay, nag-uulat para sa Inclo Balita. Marami pong salamat. Yun, no? Sabi ni Nympha de Ocampo, wag kang masyadong yumuko, DJ Ronnie. Good morning, good afternoon kay Nympha at sa lahat ng mga... Ayan na. Let's go. Pagpagpalang araw po sa mga ka-inklinasyon. Ako po si Aisel para sa Isenyas Mo. Ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano po isenyas ang mga kasabi ng mag-anak. Ama,
Number 5 handshake po, idikit po ang hinlalaki sa gitna ng noo. Ama, ina, pareho pong handshake na number 5 handshake po, idikit din po ninyo ang inyong hinlalaki sa inyong baba. Ina, anak, parehong palad po ninyo nakabukas po, tapos parang may kinakarga pong sanggol sa inyong mga braso. Pag ipapatong niyo po yung kanang kamay ninyo sa kaliwang braso niyo po. Ito'y anak. Kung lalaki po, son, meron po, parang may nahatak po tayong gora dito or cup, then baby po, yung senyas ng baby. And then for daughter naman, letter A handshake, idikit niyo po sa pisngi ninyo at senyas ng sanggol naman po, baby. Yan po yung daughter or anak na babae. Para kay kuya, titik niyo po sa gilid po ng ating mata or temple side, and then dalawang hintuturo po ay pagdidikit po natin sa na nakataob sa harapan natin. Ito po ang kuya or brother. Sister is S handshake. Dikit niyo po sa pisngi ninyo sa may bahagi ng sa may gilid po ng ating labi at magsasalubong na naman po at magdidikit na nakataob ang dalawang hintuturo natin para sa sister or ate. Ito ang ating isenyas mo sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako po si Teacher Aizen. Magsenyas tayo dahil sa inklusyon may inklusyon. Now na! Yun naman, now na. Diba? Okay, very good. Congratulations dun sa ating mga isenyas mo at saka Inklubalita. Alam mo, Doc Gina, talagang talagang pwede ka nang pwede ka nang pumalit kay Jessica Soho, 'di ba? Reporting. Okay, dahil ikaw ang nag-Inklubalita, ikaw na rin yung mag-last message sa ating baka may you have 30 seconds, baka daw meron kang greeting, sabi ni Director. Go ahead. Yes, of course. Maraming. Ito kanina sabi nyo, nakakataba ng puso, in short. At maraming pong salamat sa patuloy na panonood sa atin. Magandang hapon po muli. Thank you very much to all. Thank you very much. Ka-Art, your turn please. Yes, salamat DJ. At sa lahat po na nakikinig dito sa Inklusyon, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa amin lahat ng mga episodes namin at yung ating mga binibigay at isinishare natin sa kanila ng mga karunungan at kaalaman na nanggagaling din po sa inyo, ng kahilingan nyo kung ano po natin dapat ipalabas dito sa ating Inklusyon. Ngayon po, saan po ikalimang anibersaryo ng Inklusyon, kami po ay nagpapasalamat ng marami po sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Karanil? Sa ating mga tagapakinig, sa ating mga sponsors, sa ating maging guest, no? Tayo ay magsama-sama, no, sa darating pa na mga taon para ipagpatuloy ang pagbibigay ng impormasyon at para natin makamit ang ating minipiting karapatan para ang ating lipunan ay magiging totoong lipunan para sa lahat. No? Sana ay magsama-sama pa tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi pong karangalan at pribilehiyo ng inyong Inklusyon team ang mapaglingkuran kayo at ang nakaraang 4 na taon ay saksi sa inyong pagiging nandyan sa amin. Kaya wag po kayo magsasawa dahil hindi rin po kami magsasawang magbigay sa inyo ng aming paglilingkod. Ito po si DJ Ronnie nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings at tandaan po natin inklusyon, now na. To God be the glory. Now na. We would like to thank our sponsors and partners.
CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.